Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende ko sa kayo nanonood. Ang theme natin for today's look ay kapre. Joke lang. Vampire tayo for today's look dahil papalapit na ang Halloween. This story happened way back 2018 when I was a senior high student. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kenji. Halos lahat kami sa circle namin ay mga leaders sa research paper, kaya kami-kami lang din na nagtutulungan sa paggawa. Gabi noon, mga 7 p.m., napagpasyahan naming pumunta sa school, sa may comm lab to be specific, para sana gumawa ng research. Pero hindi pala available ang ComLab that time. May kanya-kanya silang mga kasabay sa pagpunta at ako rin. Kasabay ko naman ay si Ken. Saktong nagpasyal siya sa bahay that time kaya sinama ko na rin para makapag-bonding. Total, naging kaklase rin kasi namin siya noong junior high kaya kilala na rin nila si Ken. Dahil sayang ang pagpunta namin doon, naisipan namin na libutin ang buong school. Sa pagkakaalala ko nga, ako pa ang nagpasimuno na mag-ghost hunting kami doon sa loob kasi mahilig talaga ako sa mga nakakatakot. Lalo na may third eye ako, pati na rin si Ken. 8 kami noon at nagkasundo naman ang lahat na libutin namin ang buong school. Kahit na takot ang mga kaibigan ko, lalo na yung mga babae. Una naming mga pinuntahan ay yung mga katabing rooms ng senior high kasi maraming kwento doon na mga sinaniban at yung mga nakakakita ng demonyo. Luma na rin kasi yung mga rooms na yon. Hindi pa nga kami nakakapanik sa second floor. Huminto na yung kaibigan ko na nasa pinakaunahan. Pinahinto niya rin kami at sinabing, "Naririnig niyo ba yung naririnig ko?" Nung huminto kami sa paglalakad, may narinig kaming yabag galing sa taas. Napaka-clear talaga ng tunog ng footsteps. At habang tumatagal, lumalakas na parang papalapit sa amin. Hindi na kinaya ng isa naming kaibigan kaya tumakbo na siya pabalik sa waiting shed malapit sa may guardhouse at napatakbo na rin kaming lahat. Pagkabalik namin, nakita kami ng guard na hinihingal sa takot. Bigla siyang nagkwento at sabi niya, "Multo ba ang hanap niyo? Naku, marami dyan. Nung isang gabi nga, umihi ako dyan sa may puno ng kaimito, tapos bigla akong tinulak. Pagkatapos nun, 2 linggo akong tinrangkaso." Habang nagkukwento pa si Manong Guard, inaya ko ulit silang maglibot. Pero sa junior high buildings naman, wala nang may gustong sumama sa kanila maliban kay Ken at kay Kay. Kaya kaming 3 na lang ang pumunta at iniwan na namin silang 5 sa waiting shed. Marami rin kasing kababalaghan sa junior high buildings at isa ako sa mga saksi. Kwento ko na lang din ng bahagya. Maaga akong pumasok noon, mga 5:40 a.m. Nasa school na ako noon since sa likod lang naman kami ng school nakatira. Nilapag ko agad yung bag ko sa upuan ko at tumambay sa koridor. Iniwan kong bukas yung pinto. Maya-maya, may narinig akong umaakyat sa may hagdan. Sa second floor kasi room namin noon. So sabi ko sa isip ko, "Yes, may dumating na. May kasama na ako." Ilang minuto na ang nakalipas, pero walang umakyat. Dumungaw rin ako sa baba, pero wala ni isang tao at nakasarado pa lahat ng rooms. Doon na ako kinilabutan. Kaya dali-dali akong bumalik ng room para kunin sana ang bag ko. Pero paglingon ko ay nakasarado na yung pinto. Nakapagtataka kasi wala naman ako narinig na may nagsara ng pinto. Mas lalo akong kinabahan noong pagpihit ko ng doorknob ay nakalock na ito. Pilit kong binubuksan at makalipas ang ilang minuto ay bigla siyang natanggal sa pagkakalock. Kinuha ko ang bag ko at tumakbo papuntang gym para doon na lang ako magstay. Going back to the story, iba yung atmosphere sa junior high buildings. Kasi kamakailan lang din may namatay na estudyante doon. Pupuntahan sana namin yung room kung saan may namatay, pero sadly, nakalock yung gate paakyat. Kaya ang pinuntahan na lang namin, yung dati naming room noong junior high pa kami.
Nagtatawanan pa kami habang nagkukwentuhan ng memories nang biglang umusod ang isang armchair sa loob ng room. Alam naming paranormal yon kasi bakal yung armchair kaya hindi basta-basta magagalaw ng ganon. Nagkatinginan kami ni Kay habang si Ken naman ay nasa unahan namin. Biglang sabi ni Ken, "Oh, huwag kayong tatakbo ha. Hayaan nyo sila. Huwag nyo na lang pansinin." Wala naman na kaming ibang na-encounter bukod doon, kaya bumalik na kami sa mga kaibigan namin. Napagpasya na naming umuwi lahat kasi masyado na rin gumagabi. Hinintay namin ni Ken na makasakay silang lahat kasi malapit lang naman ang uwian namin. Nang makauwi na silang lahat, naglakad na rin kami pauwi ni Ken sa madilim na daan pabalik ng bahay kasi napundi ang mga ilaw ng poste. Iisang poste lang ang may ilaw at nasa pinakadulo pa. Habang naglalakad kami pauwi, may nakita kaming lalaki na makakasalubong namin. Hindi namin maaninag yung muka dahil sa dilim, pero sigurado kaming tao yon. Humirit pa ng biro si Ken ng, "Ay, kapag na-hold up ako nito, gusto ko tutukan niya muna ako ng kutsilyo." Nagtatawanan lang kami nun nang biglang gumilid sa pader na may puno at mga dahon yung lalaki. Akala namin iihi lang, pero nagtaka kami bakit ang tagal niya. Noong mismong nakarating kami sa pwesto kung saan siya gumilid, wala na yung lalaki. Chinek ko pa yung pader kung may daanan o lusutan, pero wala. Nanlaki ang mga mata namin ni Ken. Tapos biglang kinilabutan ang kanang binti ko na parang nag-ground. Ganon din pala sa kanya. Ibig sabihin daw ay sabay kaming hinawakan sa binti. Kinabukasan, bumalik kami sa school para ipagpatuloy yung research paper nang marinig ko ang kwentuhan ng guard at isang construction worker sa school. At nagulat ako sa sinabi ng construction worker. "Kagabi nga, may nakita akong tumagos na lalaki sa pader galing sa labas ng school." At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Gusto ko yung pagkakakwento ni Kenji. Unang-una, madaling basahin. Pangalawa, hindi ako naguluhan. Huwag kayong mag-aalala, guys. Bukas na bukas pupunta na ako ng sementeryo para doon ako magkukwento para sa inyo. Siguro nagtataka kayo, hindi ka ba natatakot, Ate Bebs, na ikaw lang mag-isa pupunta sa sementeryo? Hindi ako natatakot. Gusto ko nga magpasama sa jowa ko kasi syempre, kailangan ko ng tulong sa mga setup, ganyan-ganyan. Pero wala hindi niya daw ako sasamahan kasi siya yung takot. I guess ako lang mag-isa. Magmumukbang ako kasama yung tita ko. Pag-iisipan ko kung pupunta ako sa San Fernando or dito na lang ako sa Angeles. We'll see what happens. Yes, for now, I'll see you guys sa next upload. Goodbye.